Minsan umuwi ako sa bahay namin. Kapag Miyerkules at Linggo kinabukasan, nag-check-in kami ni Criselda sa hotel. Minsan kapag matumal ang tao, sinasarado namin ang tindahan. At pinapauwi namin ang tindera at sa loob kami ng saradong tindahan, naglalaro ni Criselda. Saksi ang mga paninda niyang mga damit. Hanggang sa sinabi nang makasakay na ako ng bus ay mag-aalas 7 na ng umaga. Maluwag ang loob kasi kakaunti ang mga pasaherong sumakay. Kaagad akong sumandal para pumikit. Ramdam ko na ang antok. Kakaunti lang kasi ang tulog ko kagabi. Isa pa, komportable kasi akong nakaupo ngayon at maayos ang pwesto. Nasa tabi ng bintana. Paalis pa lamang ang boss ay tumawag naman sa akin ang kasamahan ko sa trabahong si Jeff. Kahit inaantok, kaagad ko itong sinagot at nagulat ako sa ibinalita niya. Nash, yung office ng mga Chinese dito ni-raid ng NBI pare. Dinala sila lahat kaya wala tayong trabaho, wala na tayong mapapasukan. Bahala na naman ang agency sa atin. Nabigla ako sa ibinalita ni Jeff sa akin. Hindi ko akalain na illegal palang nag-ooperate ang mga Chinese. Nalungkot ako bigla. Iniisip ko kung hanggang kailan ako mababakante. Kawawa naman ang mga anak ko. Umandar na ang bus habang malalim akong nag-iisip. Hanggang sa maalala kong may pera pala ako sa bulsa, yung natira sa 7,000 bigay ng Chinese. Medyo nakahinga ako ng maluwag. Pwede na to. Pagkakasyahin ko na lamang to siguro. Bago maubos to ay may bago na namang pwesto sa trabaho. Ipinikit ko na mga mata ko habang nakasandal. Nakatulog ako. Nakailang stopover din ng bus at nagigising ako at kapag tumatakbo ay natutulog ulit ako. Hanggang sa makarating na nga kami sa terminal sa Quezon City. Halos 10 oras din ang biyahe. Kaagad nga akong umuwi muna sa bahay. Alas 6 na ng gabi. Pagkatapos kumain ay nagpahinga na ako. Gabi, ayaw ako dalawin ng antok. Iniisip ko ang trabaho ko. Iniisip ko kung hanggang kailan ako walang trabaho. Pero plano kong mag-report muna sa opisina ng agency namin. Kinabukasan, maaga akong umalis. Dumaan na muna ako sa opisina ng mga Chinese sa Quezon City. Kaagad ko ngang nakausap ang ilan sa mga guards na naka-assign doon. Pwede ko naman daw silipin ang lugar, kaya lang ay may caution tape na ito at nakakadena na ang mga pinto. Kalat-kalat ang mga gamit sa loob. Nakikita ko kasi glass door ang nasa harapan. Kwento ng guard, illegal palang nag-ooperate ang mga Chino. Pasugalan, online loan at iba pang mga scamming na paraan nila. Tumuloy na lamang ako sa opisina namin. May ilang minuto din ang biyahe. Pero nang makarating ako, ay pinangakuan lamang ako na tatawagan nila ako kapag may available ng post para sa akin. Inabot naman nila ang sweldo ko. Ito ang huling sweldo ko. Sabi ko naman sa sarili ko, sasapat na ang pera ko kahit abutin pa ng 1 buwan mahigit na wala akong trabaho. Okay na rin, at least magkaroon naman ako ng pahinga. Hanggang makalipas ang ilang linggo ay nainip na ako sa bahay. Wala pa ring tawag mula sa agency. Mukhang wala pang bagong pwesto para sa akin. Naalala ko tuloy si Criselda, yung magandang misis na nakasabay ko sa bus. At naaalala kong nabanggit niya sa akin na may pwesto daw sila sa Baclaran. Tindahan ng mga RTWs.
Bigla ko tuloy naisipang puntahan siya. Tiyak madali nang makita yon sakaling totoo ngang may pwesto siya sa Baklaran. Kinabukasan, araw ng Martes. Itinaon ko talaga dahil kapag nagpunta ako ng Miyerkules, tiyak na mahirapan lang ako dahil maraming tao sa araw na yon. Maaga akong umalis ng bahay para magpunta sa Baklaran. Halos 1 oras din ang biyahe ko. Nang makarating nga ako ay kaagad kong inikot ang lahat ng tindahan mula ilalim ng istasyon ng LRT. Isa-isa ko itong sinilip at tiningnan. Maraming magagandang babae pero hindi ko mahanap si Criselda. Hindi ko naman talaga makalimutan ang itsura niya. Halos 1 oras mahigit na akong nag-iikot pero wala talaga. Hindi ko makita si Criselda. Hanggang may nakita akong isang karatula na may nakasulat na "Wanted Boy". Naisipan ko tuloy na mag-apply na lang. Naisip ko kahit 1 buwan lang hanggang wala pang tawag ang agency sa akin. Sayang din ang araw na wala akong kikitain. Kayang-kaya ko naman ang trabaho ng boy. Kaagad nga ay naglakad ako palapit sa tindahan at kinausap ang babaeng bantay. Sabi ko, "Wanted kayo ng boy. Mag-a-apply po ako." Salita ako sa babaeng tindera na medyo bata pa. Tiningnan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Nakangiti siyang tinawag ang amo niya sa loob. "Ate, meron na pong gustong mag-apply ng boy." Pasigaw niyang salita. Maya-maya ay lumabas na mula sa loob ang babae. At nagulat nga ako nang makita kong si Criselda ang lumabas. Pati siya ay kaagad mukhaan ako. "Nash, ikaw ba yan?" Kaagad niyang salita. Sobra din ako nagulat nang makita ko siya. "Oo naman, ako to." "Hindi ko akalaing diyan ka lang pala." Sagot ko sa kanya. "Hinahanap mo ako, no?" Nakangiti niyang sabi na nagbibiro. Dahil magtatanghalian na ng mga oras na yon, niyaya ko na muna siyang kumain. Sa malapit na Chowking ay naglakad kami. Habang kumakain ay naitanong ko ang tungkol sa asawa niya. Siya nga pala, nasaan ang asawa mo? Kwento ni Criselda, nagpaiwan daw sa Cagayan ng mister niya. Malapit na daw kasi ang anihan ng mga tanim nilang mais, wala daw mag-aasikaso. Kaya kinailangan ng asawa niya na maiwan dun. Kaya nga daw naghahanap siya ng boy dahil wala ang asawa niya. Kapag bumalik naman daw ang asawa niya ay pwede naman ng walang boy. Ayaw naman maniwala ni Criselda nang sabihin ko sa kanya na mag-a-apply ako bilang boy sa kanya. Kaya ikinuwento ko sa kanya na nawalan ako ng trabaho dahil ang pinapasukan ko ay ni-raid ng NBI. "Seryoso ka na mag-a-apply ka bilang boy?" Tanong niya. Hindi daw bagay sa akin. Sabi ko naman, kaya ko naman kahit magkano lang ibayad niya. Ang importante may kita ako habang wala pang tawag ang agency sa akin. Pumayag na rin si Criselda. Ipinaliwanag niya sa akin ang magiging trabaho ko. Kapag araw ng Lunes, maaga daw dapat ako para magbuhat ng mga delivery na paninda niya. Nagkasundo kami ni Criselda. Pumayag siya na magsimula na ako kaagad. Pagkatapos namin kumain ay balik kami sa tindahan niya. Masaya ako dahil muli kong nakita si Criselda. Panay nga ang sulyap ko sa kanya. Hindi ko talaga matiis na hindi siya tignan. Lalo na at naiinip ako dahil matumal ang dating ng mga mamimili.
7 ng gabi ay nagsara na kami ng tindahan niya. Sabi niya sa akin, agahan mo bukas dahil araw ng Miyerkules. Dagsa mga tao, maraming mamimili. Napaisip ako, mukhang mahirapan ako dahil bibiyahe pa ako pa uwi ngayon. Napansin naman niya na malalim ang iniisip ko. Niyaya ko na muna siyang kumain ng hapunan. Malapit lang pala ang inuupahan niyang kwarto. Walking distance lang mula sa pwesto niya. Pagkatapos namin kumain ay naglakad na kami. Sinabayan ko na siya, pakiramdam ko. Ayaw ko pang maghiwalay kami. Para akong may gustong gawin sa kanya. Nang mapadaan naman kami sa Sogo Hotel. Aba, may Sogo pala dito. Napansin kong salita. Napangiti naman si Criselda. Ano, gusto mo bang pumasok dyan? Habang hinawakan na niya ako sa braso at naglakad na papasok sa entrance ng hotel. Na-excite lalo ako. Habang nasa counter nagbabayad na kami, pareho pala kami nang iniisip. Dito na lang tayo magpalipas ng gabi para hindi ka malate bukas sa trabaho mo. Nakangiti si Criselda habang papakit na paitaas ang sinakyan naming elevator. Nang makapasok kami sa kwarto ay kaagad kong sinunggaban si Criselda na siya ring ginawa niya sa akin. Kaagad kaming nagsimulang maglaro. Pareho kaming sabik sa isa't isa. Dito nga ay mas nagawa namin ang lahat kumpara noon na nasa bus kami. Masaya ang nangyari sa amin sa hotel. Kinabukasan ay sabay na kaming pumasok sa tindahan niya. Marami ang tao sa paligid kahit madaling araw pa lamang. Nag-enjoy naman ako sa trabaho ko bilang boy. Masaya ako dahil nakasama ko si Criselda. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy pa rin ako dahil wala pa ring tawag ang agency sa akin. Minsan, umuwi ako sa bahay namin. Kapag Miyerkules at Linggo kinabukasan, nag-check-in kami ni Criselda sa hotel. Minsan, kapag matumal ang tao, sinasarado namin ang tindahan. At pinapauwi namin ang tindera at sa loob kami ng saradong tindahan, naglalaro ni Criselda. Saksi ang mga paninda niyang mga damit. Hanggang sa sinabi na sa akin ni Criselda na nahuhulog na daw ang loob niya sa akin. Pero pinigilan ko siya, sabi ko hindi pwede dahil may asawa siya. Inaamin ko na ganon din ako sa kanya. Pero ayokong iwanan niya ang asawa niya dahil lang sa akin. Nakiusap na lamang si Criselda na hanggat wala pa ang asawa niya ay huwag ko daw muna siyang iwanan. Nangako naman ako kay Criselda na hindi ko siya iiwanan. Pero hindi maaaring maging kami. Ganon na nga kami habang wala pa ang kanyang asawa. Ginawa muna namin ang lahat na nagpapasaya sa amin. Hanggang lumipas ang 1 buwan, tumawag na nga ang asawa niya na babalik na dahil natapos na ang anihan ng mais. Tamang-tama naman at tinawagan na rin ako ng agency ko. May trabaho na naman uli ako. Pero ang akala kong tapos na ang lahat sa amin ni Criselda ay hindi pa pala. Tinawagan niya ako, nagyaya na kung pwede ay mag-usap kami. Pinagbigyan ko naman siya. Nagkita kami ni Criselda pero sa motel ang tuloy namin. Dito nga ay nabanggit sa akin ni Criselda na may problema sila ng kanyang asawa. Magmula daw noong umuwi sila sa Cagayan ay nanlamig na ito sa kanya. Ngayon nga ay nalaman niyang nakikipagkita pala ito sa kababata nila. Kaya pala nagpaiwan sa probinsya dahilan lang niya na nagpaani ng mais.
Alam kong mali ang ginagawa namin ni Criselda, pero pakiramdam ko nagiging tama ang lahat basta't magkasama kami. Hanggang dito na lang, Kuya Roms. Ignacio.